초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Nagising ako pagkatapos ng gabing iyon sa isang napakalawak at napakagandang kwarto. Aakalain mong may ganito pala kagandang kwarto. Purong puti ang kulay na nakakita ko. Halos lahat ng kagamitan ay sumisigaw ng karangyaan. Na kahit ang isang painting na nakasabit sa pader ay nagkakahalaga ng buhay ko. I got off from bed at lumabas sa veranda dahil sa naririnig kong agos ng tubig sa kung saan. At tama nga ang hinala ko dahil sa malaparaisong tanawin sa labas. Where the hell am I? Mayroon lang namang isang napakaganda, bughaw at malinaw na falls ang nakikita ko mula sa itaas. At dahil sa sikat ng araw na tumatama sa tubig ay kumikinang ito. Pinapalibutan pa ito ng napakaraming puno at iba't ibang uri ng halamang namumulaklak. Sa hindi kalayuan ay meron ding kulay asul na dagat. Wait, what? Tama, ang kinatitirikan na ng bahay o palasyo kung ano man ito ay nasa itaas ng bundok. Like, seriously? Natatanaw ko ang malaparaisong tanawin mula sa itaas. Shit. Ngayon ko lang naramdaman ang lamig nang dahil sa hindi ako makapaniwala sa nakikita ko ay hindi agad ako nakaramdam ng lamig. Isang gray coat lang ang nakasuot sa akin at sa ilalim nun ay ang suot ko pa rin pulang makasalanang pair of lingerie. I went inside immediately. I felt warm inside, maybe because of the heater. May kumatok sa pinto at hindi nagtagal ay bumukas iyon. Iniluwan nito ang isang matangkad, blondie, maputi at magandang babae. Good morning, she greeted in American accent. Hindi ko maiwasang kumunot ang noo ko. Who is she? I'll be your personal assistant as well, Mrs. Olivier. My name is Ivy. Sagot niya sa tanong ko na parang nabasa niya ang nasa isip ko. Personal assistant? Pero mas nagulat ako si sinabi niyang Mrs. Olivier, like what the hell just happening? I'll help you to anything and for now you have to take a bath. Go downstairs and eat your breakfast with Mr. Olivier. He's waiting for you. Nang dahil sa sobrang gulat ako sa sinabi niya, tango lang ang nagawa ko. I'm going to prepare what you're gonna wear, ma'am, while you're inside the bathroom. Para akong robot na basta na lang sumunod sa sinabi niya. Wala pa ako sa sarili, lumilipad pa ang isip ko, naguguluhan. Katulad ng kwarto, hindi maipagkakailang pati banyo ay sumisigaw din ng karangyaan. Napakalawak nito at sigurado akong lahat ng kagamitan dito ay mamahalin. Hindi na ako nagdalawang isip pa at hinubad rin ang saplot ko at naligo ng mabilis. Nang matapos akong maligo ay sinuot ko ang roba na nakita ko. Tsaka ko ulit nakita ang saplot na tinanggal ko. And the memories of night starts to flashback. Tsaka lang nag-sink in sa akin ang lahat. Someone bought me from that place. I was an item from an auction. Kaya ako nandito sa lugar na ito dahil bumili sa akin na magkano nga ulit iyon? Billion? I felt my tears flowing. Sunod-sunod ito hanggang sa humagulgol ako. Hindi pwedeng nandito ako. Pero kahit ako ay hindi ko alam kung saang lupalop ako ng mundo po ng punta. Hindi nagtagal ay kumatok si Ivy, asking me if there's something wrong. I wanna shout, all of this is wrong. Pero walang lumabas sa bibig ko kundi mga hikbi. He's here. The one who bought me is her. He's waiting downstairs. Mabilis akong lumabas sa banyo. Tinungo ang pinto. I don't know what came into my mind at gusto kong makausap ang taong bumili sa akin. Ivy tried to stop me dahil hindi pa ako nakaayos.
at tanging roba lang ang suot ko. Pero wala akong pakialam. Hindi na rin siya umangal pa at ulit na sinunod na lang ang gusto ko. Hindi ko alam kung galit, sakit, awa o pandederiba para sa sarili ko ang naramdaman ko ngayon. Someone just bought me like just I'm a piece of cloth. Nakakababa ng dignidad iyon. There, I found him standing in front of a glass wall, looking at the view from outside. He stood there like a king with all this three-piece suit na nahalatang mamahalin din. At first, akala ko isang matandang kulay puti ang buhok ang nakabili, but looking at his belt, hindi naman siya matanda. His hair was black, matangkad siya, hindi mataba at higit sa lahat, hindi siya mukha matanda, kahit hindi ko pa nakikita ang mukha niya. Binilisan ko ang lakad ko at nang nasa likod na niya ako ay naamol ko ang napakabango niyang pabango. Unti-unti siyang humarap sa akin at nahigit ko ang hininga ko. I was so nervous. Yumuko na lang ako, parang biglang nawala ang lakas ko para magsalita. I wanna go home. Mahina kong sabi. Bakit ba kinakabahan ako? Hindi siya nagsalita, pero ramdam kong nakatitig siya sa akin. Let me go. I started to cry again. Hindi ko kailanman nagawa ang bagay na ito sa isang tao. Hindi ako nagmamakaawa at higit sa lahat, hindi naisip na luhod-luhod ako sa harap niya. I'm begging you, let me go home. It was a mistake. I was just a victim. I shouldn't be here. Someone puts drug in my drink. I've lost my consciousness and when I woke up, I was in that horrible place. I was not for sale. Sinabi ko yan ng sunod-sunod habang humihikbi. Nagbabaka sakaling pagbibigyan niya ako. No, he said in a firm voice. Para akong nabingi sa sinabi niya. I looked up, admit his gaze. Igting ang panga niya. Bigla akong kinalibutan sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Matatalim ito at tila nagalit sa ginawa ko. What the actual fuck do you think you're doing? Stand up. Matigas niyang utos. Nagpipigil ng galit. Umiling ako. I need to go home. Please, let me go home. I beg even more. Pero parang wala siyang narinig. He gripped my arms tightly at pinaharap niya ako sa kanya. Napangiwi ako sa sakit dahil sa higpit ng pagkakahawak niya. Listen her, woman. I brought you because I need you. Hindi ako tanga para bilhin ka at pagkatapos ay pagbibigyan ko ang gusto mo. You hear me? May kailangan ako sa'yo. May kailangan nga siya sa akin. Iyon ang katawan ko. What else is her reason? Para bilhin niya ako para sa pansarili niyang pangangailangan. Diba? Laruan niya ako. Gagamitin kahit kailan niya gusto. At pagkatapos, kapag nagsawan siya, who knows kung saan ako mapupunta. Wala siyang puso. I'll benefit from this big time. That's why I'm doing this shit. Pero mali ang iniisip mo. Hindi ako pumapatol sa mga babaeng katulad mo. Napanganga na lang ako sa sinabi niya. Babaeng katulad ko? Teka, kanina pa siya nagsasalita ng Tagalog. Anong sabi mo? I ask. What does he mean by that? What does he think about me? Sinong matinong babae ang magpupunta sa lugar na iyon? Of course, just like others, you're looking for someone who can fulfill your needs, right? O kaya naman ay isa kang prostitute sa bar na iyon. I have my reasons, that's why I bought you. I have no fucking choice that night na kahit labag sa kalooban ko ay ginawa kong pumasok sa casino na yun na may auction na nagaganap. Just like to find a woman I need. Slut, bitch, whore, or not. I don't care. Gahol na ako sa oras at sumakto ka. I heard that
word purity from the announcer. Even if I know better than that. And you know what? Malayo ka sa description ng purity na yun. Seryoso niya pa rin sabi. Hindi dapat ako masaktan sa sinabi niya, but I felt pain in my chest. Inakala ba niyang isa akong bayarang babae? O isang babae nga naghahanap lang ng sex? Mukha ba akong malibog at uhaw sa sex? What the hell? At dahil sa inis ko, sinabi niya ay I slapped him. I don't care if he's my buyer. Who the hell is he? Parang sabihin sa akin iyon. Alam kong namumula ako sa galit at inis dahil sa sinabi niya. Oo, nagrebelde ako. Masamang anak ako, pero kahit kailan ay hindi ko magagawa ang sinabi niya. Shit, nakakainsulto. How dare you? Sigaw ko. Akma ko na naman sana siyang sasampalin, but he caught my hand. Oh, did I just insult you? Serves you, bitch. Napatanga naman ako sa sinabi niya. Hindi naman na yun lahat totoo, pero bakit nasasaktan ako? Get dressed and we have something to do. Pagkatapos niya sabihin na iyon, ay ganito ang sasabihin niya sa akin na parang wala lang sa akin yung lahat ng mga sinabi niya. I fucking hate you. Ngumisi lang siya sa akin. Wala kang manggagawa kung hindi ang sundin ang utos ko. You're mine now. I own you. Sobrang bilis ng pangyayari. Sa ilang linggo ko pa lang sa palasyo ng bastos na lalaking iyon, ay heto na ako. Asawa niya na ako. Gusto kong matawa sa lahat ng nangyayari. Pagkatapos ng pag-uusap namin, sa araw ding iyon, mismo ay hindi niya na ako kinausap ulit. Ilang araw ang lumipas at isang araw, bigla siyang umuwi sa palasyo niya at dinala ako sa isang wedding organizer. He made me choice what gown I wanna wear, saan ko gustong ikasal, at what are the foods I want to serve to our visitors. Sa araw ng kasal namin, motifs and all. Pinasamahan niya ako ni Ivy, samantalang siya ay hindi ko nakikita pagkatapos niya akong ihatid. And just like that, I am now his wife. Talagang pinaghandaan ang araw na ito. Imbitado lang lahat ng mga taong mayayaman na hindi ko naman kilala. He introduced me to them as his wife. Pero alam ko ang katotohanan, palabas lang ang lahat ng ito. Peke ang kasal na ito. He said that he needs a wife para matransfer na lahat ng kayamanan ng kanyang ama sa kanya. That's just his fucking reason. After a fucking year, ay pwede na kami mag-divorce. As if naman magpa-file pa kami ng divorce papers. I-peking lang naman ang kasal namin. His dad was not kind. He wears this aura na kahit malayo siya sa akin, basta alam kong nasa iisang lugar kami, ay kinikilabutan ako. I don't know what's with it, old man, but I'm not comfortable around him. Halata rin naman na hindi niya ako gusto para sa anak niya. Well, nagulat pa nga siya nang biglang na-invite siya ni Zyron sa kasal namin. Actually, ngayon lang kami nagkikilala ng ama niya, sa mismong araw ng kasal. Malaki talaga ang sira ng ulo ng lalaking iyon. Wala na rin akong nagawa sa gusto niya. Shit, parang sinabi ko na rin na I don't own myself anymore. Dahil naging sunod-sunod na lang ako sa kanya ang gusto. Paano naman ako makakatakas sa kanya? Nasa Paris, France lang naman ako. Layasan ko naman siya saan naman ako pumunta. Hindi rin naman ako makakabalik ng Pilipinas dahil wala akong mga papel, wala akong pera, wala kahit na ano. Ang ipinagpasalamat ko na lang siguro ay hindi siya yung taong bumili sa akin na parang going sex slave or kahit na anong mas masakit pa sa pang-iinsulto niya. Sarap ipagduldulan ang hymen ko sa lalaking iyon para lang kainin niya lahat ng sinabi niya tungkol sa akin. But even touching my hand ay parang nandidiri siya. Except na lang if we're in front of their big people in society.
or in front of his father. He acts like a real husband who's madly in love with me. Galing umarte, wala akong masabi. Even his vows sounded real, and so I did. It's his game that he wanted me to play. Besides, ano bang magagawa ko? Ngiti lang ang binigay ko sa mga ibang bisita. Mabuti na lang at alam nilang magsalita ng English, or else baka dumugo ng ilong ko sa pag-iintindi ng French at Italian language nila. Meron namang mga Americans, pero bakit ko pa sila kakausapin kung wala naman akong pakialam sa kanila? Hindi ko sila kilala. Hating gabi na nang matapos ang lahat, bumalik na ulit kami sa palasyo ni Zyron Olivier. Pero hindi ko kasama ang may-ari. Hindi ko kasamang umuwi ang asawa ko. I am drained. Gusto ko matulog na lang agad pagkaapa ko sa kwarto ko, but I need to take a bath first. After ko maligo, ay humiga na ako sa kama. Itinas ko ang kamay ko where I can see my diamond ring. Tumawa na lang ako ng mapakla. Kapag siguro nalaman ng mga magulang ko ito, they'll get mad again. Mabuti na lang at wala ako sa Pilipinas nang mangyari ang kasal na ito. I am just 20 for heaven's sake. Because of my recklessness and stupidity, look where I am now. Sana kung hindi lang nagkaganon ang gabing yun, edi wala ako rito. I miss my parents already. Alam kong mali ang sinabi ko, pero hindi ko naman na kasi kaya i-handle ang lahat. Natatakot akong iwan. Natatakot ako na baka pagising ko one day, naghiwalay na silang, and in the end, ako na lang ang natitirang mag-isa. It's been 6 years na nakita ko laging nag-aaway sila. Pero wala silang balak maghiwalay. Kaya lang naman sinabi kong maghiwalay na sila, para matapos na ang lahat. I won't hear their fight anymore. Pero natatakot talaga akong mangyari yun. I'm sorry, Ma, Pa, I whispered. Tumunog ang cellphone na binigay sa akin ni Zyron. One message from him. He said he can't go home tonight. Hindi ko alam, pero mas lalo lang akong naiyak. Hindi ko kailanman naisip na ganitong kasala ang mararanasan ko. Peke. I was once dreamed to have a perfect, beautiful wedding with a man I loved. Oo nga, at na prinsesa pa ang kasal ko ngayon, pero piki naman at walang pagmamahal.